Amen. Magandang tanghali po sa lahat ng mga kapatiran po nating sumusubaybay sa ating pong programa po ngayon. Welcome to your favorite noontime show. This is the Baptist Lunch. And it's good to be back. At salamat Sir RG sa pag-take place. At habang ginagawa natin ang ating tungkulin sa nagdaang Summer Balikatan 2026. And salamat sa Panginoon na tayo po muli ay nagkasama-sama. And I do believe that you learned a lot from Sir RG. Alam nyo, from time to time, ay si Sir RG ay nagtatanong po sa atin kung ano po ang ating topic regarding the matter of the Baptist Lunch Young People's episode. So, kaya ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ngayon ay nagkasama-sama na sa ating pong programang The Baptist Lunch. I miss the program, no? Kasi yung Staying Alive, hindi naman ako nawala. At hindi, mamaya back to studio rin tayo. Kaso ako naman ang iniwan ngayon ni Brother Steven. Shoutout sa'yo, Brother Steven, na naway nasa mabuti kang kalagayan. Hindi, take time siya magbakasyon ngayon, no? At tinapos niya muna yung kanyang mga takdang gawain, no? At para sa bago siya nagbakasyon, which is good. Ako naman ay natutuwa. Naghang pa nga yung natin, o yung iPad natin. Anyways, again, magandang gabi, tanghali. Sorry. Magandang tanghali po sa inyo lahat. At ako'y naniniwala na this episode will be a great episode para po sa atin. So all you have to do is tag the name of your friends and relatives so that they too can enjoy this wonderful episode ng ating pong The Baptist Lunch. Shout out Team Focus, Team Preparation. Ay magandang tanghali sa inyo lahat. North, South, East, and West corners of our church. Magandang tanghali po. And also sa aking area, Southeast Family. Magandang tanghali, Southeast Family. And sa Chosen Generation, nagpasa ako ng link and let's dive right into this live program. Ako'y naniniwala na pagpapalain tayo ng Panginoon dito. Okay? So, kaya hindi na natin papatagal ito. Of course, shoutout sa aking mahal na asawa, Mami Shobe and Baby LG. And also, of course, syempre sa ating mahal na pastor, Pastor Hil Laurena, who is the executive producer and the director of the program, The Baptist Lunch. Pastor, magandang tanghali po sa inyo. At nag-chat na sa akin si Sir Noel at sila daw ay nakarating ng safe sa The Baptist Ranch, no po? At dahil ngayong araw po na ito ang kasal ng isa sa ating mga kapatiran, walang iba kundi si Brother Nino. So, Sir Nino, sir, congratulations. At ang masasabi ko lang sa iyo, God bless. Okay. Okay, dito na Sir Romero kasi. Okay, so again, Sir John, pwede man natin ipalabas yung theme natin or yung topic natin ngayong Baptist Lunch yan. The Sovereign Architect, which is our main verse, is Proverbs chapter number 3, verse number 5 down to verse number 6. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. But when it comes to the topic, the Sovereign Architect, ay meron po akong gustong ibigay sa inyo, no, young people. At dahil actually this topic is all about trusting God in your life, no, yung magtiwala ka sa Diyos bilang siyang nakakaalam ng buhay mo. At yung magkaroon ka ng pagtitiwala sa Kanya, no? Pagtitiwala sa Kanya na siyang magkokontrol ng buhay niya. Alam niyo, yung preaching ng ating mahal na pastor all about the Holy Spirit last night, it's a great preaching. It is a tremendous preaching about the Lordship of the Lord Jesus Christ sa ating buhay. Sabi niya nga, it is one thing to accept Him as your personal Savior, but it is another thing for Him to make Him the Lord of your life, no? So napakahalaga yan, young people, which is kung titingnan ninyo young people sa buhay
sa buhay ninyo ngayon ay maybe this will sting a little bit, no, sa mga young people na nanonood, at maaring ito ay medyo hindi ninyo magustuhan. Well, it's the Bible, so we're expecting that. But maraming kabataan ngayon ang you accept Him as your personal Savior. You accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior. But when it comes to being the Lord of your life, medyo ano tayo dyan, di ba? Medyo maraming young people lang medyo parang naiilang at hindi nila tinatanggap yung ganyang bagay. Which is, ito yung laging napupunta ka doon lagi sa sitwasyon na sabi nga ni Pastor, I don't know if young people chose to listen to that statement of our beloved pastor last Sunday, that you have a double standard in your life. Well, I'm not gonna be here to condemn anyone, no? I'm just here to give you the principles of the Word of God, because this program is not about condemnation, no? Hindi ito patungkol sa pangukundi na. There's no condemnation that you will be hearing, no? You will not be hearing any condemnation pagdating sa bagay na ito. Sabihin na natin may alam, halimbawa, let's say for example, meron akong nalalaman patungkol kay Sir Vince at we will use this program to attack any young people. No. Kalimutan nyo yun, because this program is all about for you to see the reality of life. And maybe you will not accept the reality of life because you have your own perspective, you have your own point of view. But eto lang yan, young people, ang dapat yung matandaan, that there is nothing more than makakapagbigay sa'yo. No? There is nothing in this world that is more capable of giving you the reality of life other than the Word of God itself. Kaya nga, young people, you have to accept the truth, the reality, na dapat mong tingnan ang buhay mo bilang isang kabataan ayon sa salita ng Diyos. Hindi ayon sa takbo ng mundo, hindi ayon sa plano ng ganito, sa plano mo sa ganito, sa plano mo sa ganyan. Kundi nais kong iparating sa inyo, young people, sa lahat ng sumusubaybay ngayon. Especially, I would like to call out the team preparation. No, the team focus is not excuse on this matter, but you, team preparation, you are on the edge of making a family. Nandoon na kayo eh. Kayo yung nasa edad na kung saan you will add people in this society. So kayo yung mag-a-add, nandoon kayo sa isang sitwasyon na magtatayo kayo ng pamilya, and nandoon din kayo sa sitwasyon na dapat ninyong tanungin ang sarili nyo na kapag dumating ako sa pagtatayo ng pamilya, sa pag-i-establish ng isang pamilya, anong klaseng pamilya ang aking itatayo? Maybe sabihin natin, grabe nga naman, sir, nag-i-enjoy pa ako. Okay, let's say for example, okay, sige, kalimutan natin ang pagtatayo ng pamilya. Punta tayo doon ngayon sa estado na kung saan, listen, young people, punta tayo ngayon doon sa estado na kung saan buhay mo bilang isang kabataan. Now, ngayon, ang dapat mo namang makita dito bilang isang team focus and team preparation, saan ngayon papunta ang buhay mo? Okay? Saan ngayon papunta? Halimbawa, kung titingnan mo ngayon ang buhay mo, saan ka ngayon papunta? Ano ang tinatahak mong landas ngayon? Saan ka dadalhin ng buhay na tinatahak mo ngayon? Saan yan papunta? Anong klaseng buhay yan? Halimbawa, yung buhay na ginagawa mo ngayon, yung buhay na meron ka ngayon, ano ka man ngayon, team focus, team preparation, ano man ang trabaho mo ngayon, team prep. Ano man ang estado mo ngayon, ano man ang current na situation mo, saan ka dadalhin yan? If you trust your current situation right now, my question to you is, where are you heading? Saan ka kaya dadalhin yan? If you will lean to that job of yours, to that status of yours, or anuman, kung saan ka man nakasandal ngayon, saan ka dadalhin yan? Now, it is very important for you to ask that question to yourself. It's because of the reason you have the sovereign architect that you have to trust on.
Kaya ko po sinabi na napakahalaga na itanong mo yan sa sarili mo. It's because there is one person in your life na kailangan mo dun ibuhos yung tiwala mo, which is the sovereign architect of your life, and that is none other than God. Wala nang iba kundi ang Diyos. Ngayon, kung may Diyos ka na dapat pagkatiwalaan, you have to ask yourself right now, young people, anong klaseng buhay meron ako ngayon? Meron akong buhay na ganito? Meron akong sinusunod na ganito? Meron akong trabahong ganito? Saan ako dadalhin ng buhay ko na to? Saan? Saan ako pupunta pag dito ako nagtiwala? Now, compare. Ngayong tinanong mo na ngayon yan, I'm just dropping the introduction, mga kapatid. Now, ngayong naitanong mo na yan sa sarili mo, the next thing that you will do is to compare. Okay? Compare yourself now, not to others. Compare yourself, your current situation now, na nagtitiwala ka dyan sa ginagawa mo, nagtitiwala ka dyan sa trabaho mo, nagtitiwala ka sa meron ka. Now, start comparing it. What if na i-compare mo ngayon yung ginagawa mo? Okay, ito yung naabot ko. Nung nagtiwala ako sa trabaho ko, nung nagtiwala ako sa sarili ko, ito yung naabot ko. Now, cut that off. Start now trusting the sovereign architect of your life. Now, try to compare. Ngayon, magtitiwala ka ngayon sa Diyos. Maybe after this, you will be challenged. After this lesson, you will be challenged to put your trust in the Lord. Okay? Now, pagkatapos nito, mga kapatid, I would like to challenge every young people. Kung hindi ka kumbinsido, just give it a try. No? Subukan mo lang. Kahit subukan mo lang. Okay, eto na ngayon. Dito ka nagtiwala. Ngayong nandito ka, subukan mo ngayon. After hearing this, my prayer is for you to have an open heart and an open mind. Okay, ngayong nandito ka na, makakarinig ka ngayon ng lesson. After this, challenge yourself. Subukan ko kaya yung sinasabi sa The Baptist Lunch. Subukan ko kaya gawin yung sinasabi sa The Baptist Lunch. Again, this is not my opinion. Okay, tayo lamang po ay ginamit ng Diyos. Okay? It is only by the grace of God that na nandito tayo ngayon para ma-challenge kayo. Okay, now here it is. The sovereign architect. Okay? Yan ang ating pong topic. Meron tayong verse, Proverbs chapter 3, verse number 5 and 6. But this time, I would like to use, dahil architecture ang ating pinag-uusapan, it's all about from the beginning. So, balik tayo sa beginning. Okay? Now, babasahin ko lamang po Genesis chapter 1, verse number 27. Sabi ng Bible, so God created man in His own image. In the image of God created He him. Male and female created He them. Verse number 28. And God blessed them. And God said unto them, be fruitful, be multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. Okay? So, yan po ang ating pong magiging primary verse for this lesson this afternoon. Now, bakit ko po ito bakit ko po ito binanggit? Okay? Bakit ko po ito binasa sa inyo? It's because if you want to really understood, okay? Or if you want to really understand what God has something for you, kung anong meron ng Diyos. Kung gusto mo talagang maunawaan yan, ang pinaka dapat mong makita is yung blueprint muna ng buhay mo. Okay? Now, saan magsisimula ang blueprint ng buhay mo? Okay? Unang-una sa identity mo. Oops! Okay, before we go on, sa identity na ito, okay, alam ko live tayo sa Facebook. Okay, alam ko meron ditong anong tawag doon? Yung laging nire-report sa atin. Kung bakit nawawala yung Facebook natin. Hate speech. Yun, hate. Salamat sa tulong yung tatlo. Hate speech. Alam ko live tayo. But, and mga kapatid, hindi rin, pinaparating po ng ating mahal na pastor, hindi kami takot. Okay? Hindi kami takot. Okay? So, sabihin natin na nandiyan tayo, live tayo. Now, alam nyo kung bakit ko po dito sinimulan?
Kasi alam nyo, mga kapatid, young people. This is a program for young people, and how I wish that there are a lot of young people watching right now. Sana. Okay? Sana talaga. It's because of the reason kung bakit ko po na-brought up ang identity. Kasi alam nyo ba, nasa era na kayo, young people, ng identity crisis. Nasa era na kayo ay hindi nyo alam, litong-lito kayo sa inyong identity. I'm not just talking about gender itself. Hindi natin pinag-uusapan dito yung lalaki, babae, bading, ganyan, bakla, tomboy, lahat. Hindi yan ang identity na gusto ko pong ibigay sa inyo ngayon. Because when I say the blueprint of your identity, it means the blueprint of your personality. Okay? Now, bakit kaya ko po sinabi na maraming kabataan ngayon na kayo ay nasa identity crisis? It's because you cannot find your own personality in this generation today. Even the team focus itself, even the team preparation, nasa age kayo ng team preparation, nasa age kayo ng team focus, litong-lito kayo sa buhay, it's because of one thing, identity. Now, for you to understand kung anong meron ang Diyos sa inyo, tingnan nyo muna yung identity, yung blueprint ng inyong identity. Now, first things first, ang sabi ng Bible, verse number 27, so God created man in His own image. Now, pag ang isang architect ay gumawa ng plano, pag nag-design siya patungkol sa building, one thing that you will notice at the end of that blueprint paper is his signature. Okay? Diyan mo makikita, may pirma yan. Pag yan ay nakita mong may pirma, isa lang ibig sabihin yan, sa kanya yan. Siya ang nag-design yan. Ibig sabihin, siya ang nag-design noong blueprint ng building na yan. Di ba? That's a common illustration when it comes to the blueprint. Okay? Pag nakita mo ngayon, halimbawa, si Architect Vince Yu. Wow, bira. Tunog imported. Okay? So, pag nakita mo si Sir Vince, halimbawa, gumawa ng design. Okay. Meron niyang pirma sa dulo. It means it belongs to him. The design belongs to him. Ngayon, ito ang nais kong sabihin sa inyo, young people. Team prep, wag mo munang isiping mas matanda ka sa akin. Okay? Alam ko naman yan. And I respect when it comes to age. Saludo ako sa mga mas matatanda sa akin. Okay? Si Sir Romir. Yan, saludo ako dyan. De, seryoso. Mataas when it comes to being an adult. Ngayon, ito ang dapat nyo naman tandaan. Bago naman, huwag nyo muna isipin yung age gap natin. Huwag mo muna isipin na may mas maganda kang trabaho sa akin. Hindi ko rin tatanggapin. Nasa ministry ako. Sabihin natin mas may pera ka sa akin. Sa'yo na lahat yan. Okay? But one thing for sure, kailangan mo ng salita ng Diyos. Okay? Now, team prep, listen carefully. Team focus, listen carefully. Now, kailangan mong maintindihan kung kanino ka. Team prep, team focus. Kailangan mong maintindihan kung kanino ka. Halimbawa ngayon, tingnan ang buhay mo. Sinong may pirma dyan? Sinong identity? Sino ang architect niyan? Baka ang nakapirma dyan, pangalan mo o pangalan ng mundo. Bakit? Because, eto yan, pag ang pangalan ng mundo ang nandiyan dyan, ang makukuha mo, pressure ng mundo. Okay? Pag pangalan ng mundo ang nakapirma dyan sa buhay mo, sa identity mo, ang makukuha mo is the world's pressure. Okay, what is the world's pressure when it comes to your identity? Kalimitan ng mga young people ngayon, kalimitan ng mga kabataan ngayon, sila ay constantly, they are being told na alam nyo to, young people, to invent yourself. Kumbaga,
Pag sinabi ng mundo, ang mundo na ito, the pressure of this world is to tell the young people to invent themselves. Kumbaga, gumawa ka or yung kalimitan na sinasabi, find yourself. Yun. Di ba? Kalimitan, yan ang maririnig mo. Pagdating sa mundo, yan ang maririnig mo. Just be you. Find yourself. Find your inner peace. Pambihira. Ginawa ka pang yoga master. Di ba? Di ba? Oh. Find yourself. Saan? Tinan mo ngayon. Ngayon, dahil ganyan ang pressure ng mundo ngayon sa'yo, tinan mo, saan ngayon naghahanap ang mga young people? Saan mo hinahanap ang identity mo? You ready, young people? This is bars. Are you ready? Saan mo, pag na-pressure ka ngayon, pag ang mundo ngayon ang pumirma ng blueprint ng identity mo, saan ka ngayon? Dahil ang sinasabi niya sa'yo, you find yourself. Oh. Saan mo ngayon hinahanap? Unang-una saan? Online. Pangalawa saan? Achievements mo. Pangatlo saan? Social circles. Sa mga kasama mo. Kaya ngayon, ano ang nangyayari niyan? Ano ngayon ang nabubuo dyan? Nabubuo ngayon yan ng big amount of pressure sa'yo. Aha. Relatable ba, mga young people? Nakaka-relate ba? Di ba? Pag hinayaan mo ang mundo, ang manguna sa blueprint ng identity mo, sasabihin niya sa'yo, hanapin mo kung sino ka. Find your true self. Kaso, pag hinayaan mo rin na makikinig ka sa ganon, ano ngayon ang gagawin ng mundo sa'yo? Papahanap niya sa'yo ang sarili mo saan? Sa tatlong bagay. Una, sa online, through social media. Pangatlo, through your achievements. Pangalawa, through your achievements. Pangatlo, through your social circles. Sa mga nakapalibot sa iyo ngayon, in result, excuse me, pinipigilan tayo ng Diablo. In result ngayon, dahil diyan ka dinala ng Diablo, dahil diyan ka dinala ng mundo, ano ngayon ang nabibigay sa'yo? Pressure. Pressure. Kaya nga pansin mo, ang daming mga kabataan ngayon ang nagsasabing, litong-lito na ako sa buhay ko, hindi ko na alam ang gagawin ko. At kapag dumating sa punto ng buhay na hindi mo na alam ang gagawin mo at masyado ka na na-pressure, ano na lang ang gagawin mo? Bang! Tapos, hangout. Diba? Kaya nga makikita ninyo, team focus and team preparation, young people that are listening right now, you are so pressured to the point na sabi nga ng ating mahal na pastor, nagkakaroon ka na ng double standard. Iba ang standard mo pag nandito ka sa church, iba ang standard mo when it comes to your Christian living, iba rin ang standard mo when it comes to your social living. Double standard. Diba? Bakit? It's because of the reason you are letting the world to tell you that you have to find yourself. You are letting the world tell you na hanapin mo ang sarili mo. Tingnan mo yung mga kasama mo. Tingnan mo yung achievements mo, yan pa lang Yan pa lang yung achievements mo. So kung yan pa lang yung achievements mo, yung identity mo, eto pa lang. Samantalang yung mga kasama mo in your circle, yun yung sinasabi kong social circle, andi dito na. Nasa tugatog na. Nasa tugatog na yung kanilang buhay. Ikaw nandito pa lang. Bakit? It's because of the reason, iyan pa lang yung achievements mo. So what you will do right now is to push yourself for you to have achievements to the point that you forget something. You and this world are not the architect of your identity. No. Hindi ang mundo, hindi ikaw ang architect ng iyong identity. You do not belong on this world. This world doesn't own you, young people. Young people, I hope and I'm praying that you are listening.
You do not belong here. This world, just like what the song says, this world is not our home. We're just a passing through. Di ba? Hindi tayo taga dito. Oh. Itong mundo na ito, actually, if you're going to read verse number 28, this world should not hold you. Bakit? Anong sabi ng Bible? And God blessed them and said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it. And the next part is, and have what? Dominion. Sa madalit sabi, when it comes to power of having control, sino ang may hawak ng control? Sino ang may hawak ng control? Dapat tayo. Dapat kayo, young people, hindi yung mundo. Kasi kapag mundo ang hinayaan mong mag-control sa'yo, what will happen is, it will give you things that will push you to your limit na para masabi mong, wala pa akong kwenta. Ang problema ngayon, young people. Sa Diyos, may kwenta ka. Paano mo ngayon masasabi na that you don't have anything? Wala kang kwenta, wala kasi akong ganito, wala akong ganyan. It's because you are letting the world tell you na hanapin mo sarili mo. Bakit mo hahanapin ang sarili mo? Bakit mo hahanapin ang identity mo kung hindi ka naman nawawala? Ang hinahanap ay yung nawawala. Pero kung hahayaan mo itong sinasabi ko sa inyo, when it comes to your identity that you belong to God and you do not belong to this world, I am telling you, grabe ang magiging resulta at epekto nito sa buhay ninyo. Tingnan nyo, what is the truth about this? Hindi mo, young people, listen, hindi mo kailangan invent or gumawa ka ng identity mo. You don't have to invent an identity. Hindi mo kailangan gumawa ng identity mo. You just have to discover na merong Diyos na naglikha sa'yo. Merong Diyos na gumawa sa'yo. Tandaan mo, young people, you are made in His image. You are made in His image. Your worth, eto yan, young people, your worth in this world isn't based. It is not based on what achievements you can get. It is not based on your social circles. Hindi yan nakadepende na dito sa kasama mo, dito sa nasa kaliwa mo, eto yung mga kaklase mo noon. Hindi yan. Hindi yan nakabasa sa status mo. Hindi yan nakabase sa status mo. Kundi, young people, eto lang yan. It is all based on how God created you. Alam nyo, young people, dito pa lang sa identity na pinag-uusapan natin, dapat alam mo na kaagad na dapat kang magtiwala sa Diyos eh. Bakit? For the reason na if you are not created in His own image, kung nakikinig kung kayo ay taga dito sa CSI, and if you are listening to one of our Sunday school lessons every Sunday morning, diba? For the past 2 weeks, kung titingnan mo bilang isang kabataan, without God creating us through His own image, ano kaya meron kayang tao ngayon? Sabi ko nga, out from the what? Dust of the ground. Out of the dust of the ground. Doon tayo galing. Anong characteristics again ng dust? Kahit saan yan. If the wind will blow it, lalayo yan. And if the water na madama yan, malalayo yan. Mawawala. It will be washed away. Ganun tayo. Kaya nga, kung hindi mo pa hahayaan, young people, young men and young ladies that are listening right now, whatever your age is, kung hindi mo pa hahayaan na ang Diyos ang maging architect ng identity mo, sayang ang buhay. You will fall on one thing, and that is identity crisis. Sabi ko nga pag hindi mo tiningnan, young people, ang katotohanan,
na hindi mo kailangan mag-invent ng identity. Bakit? You have your own identity. You are created in the image of God. That's your identity. Young man, young lady, that's your identity. Hindi mo kailangan tingnan si ganito para makuha mo ang identity mo. You don't have to push yourself to have this kind of achievements para masabi mong may identity ka. You don't have to have a double standard in your life for you to have an identity. No. Huwag kang mag-imbento ng identity mo because you have one identity. And that is you are created in the image of God. You are created in the image of God. Now, what's the lesson? The lesson here is this. Let's go now sa application. What's the application on this? If God, as the sovereign architect of your identity pa lang tayo. Sabi ko nga sa inyo, every Thursday, if God willing na magsalita ako sa inyo, eto lang tayo, sisimulan natin sa umpisa. Para maintindihan nyo what does it mean to put your trust in the Lord. Okay? Kasi Proverbs 3:5-6 is a very common verse in trusting the Lord. Pero anong ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin yan? Ano bang bigat? What is the gravity behind it? Ano bang meron dyan sa pagtitiwala na yan sa Diyos? Okay? Anong meron dyan? Kaya babalik tayo. God willing, every Thursday, ito ang ating pag-uusapan. Now, what's the application dito sa ating lesson? If God, as the sovereign architect of your identity, designed you on purpose, okay? Dinisign ka on purpose, then you can trust Him with your personal plans. If God, as the sovereign architect of your identity, created you or designed you on purpose, therefore you can trust Him with your personal plans. Bakit? Kasi ang kagandahan dyan, if your personal plans fall apart, nasira, okay? Merong humadlang, merong nangyaring isang bagay para hindi ito mangyari. If your personal plans fall apart, listen, young man, young lady, okay? If your personal plans fall apart, circumstances, yung mga pagsubok, sabihin natin, mga challenges in life, dumating, eto yan. If God designed you on purpose, anuman ang mangyayari sa personal plans mo dahil ibinigay mo sa Kanya yan at nagtiwala ka sa Kanya, challenges, circumstances, anuman ang tawag mo, hindi maaapektuhan ang design sa buhay mo. Hindi maaapektuhan ang identity mo. Hindi maaapektuhan ang personality mo. It's because of one reason. Ang nakapirma dyan, Diyos. Diba? Identity pa lang yan, pinag-uusapan natin, kapatid. Next Thursday, I will let you know kung paano dinetail. Okay? Paano dinetail ng Diyos ang buhay natin. Kaya alam nyo, young people, kailangan nyo maintindihan ito. Kailangan nyo, hindi ito hocus pocus. This is not magic. Kaya nga nakabukas yung Bible ko, mga kapatid. Ito, monitor, ito, outline ko. Saan po galing yung outline natin? Sa salita ng Diyos. Hindi ako pwedeng magsalita dito na nakasara to at ito lang lahat na nakabukas. Wala kang makikita dito Wala kang makikita, wala kang mapapakinabangan dito. Buksan mo to para may maisulat ka. Di ba? Kaya nga, young men and young lady, sabi ko sa inyo, malaki at marami pa kayong pwedeng marating sa buhay ninyo. Simulan ninyo sa pag-check kung sino ang nakapirma sa identity nyo. Sabi ko nga maaring litong-lito na kayo sa buhay ninyo. Hindi nyo na alam kung ano ang mangyayari. Hindi nyo alam kung sino ang dapat sundin. Sino ang dapat gayahin. No. Kaya nga ano ngayon ang gagawin mo? Mag-i-invent ka na ng sarili mong identity. Well, nice kong sabihin sa'yo, kapatid, di mo kailangan gawin yan. Because all you have to do is to trust your personal architect
or you have to trust the architect of your identity, and that is God. Yan. Sinimulan natin sa identity, susundan natin to sa mga susunod. I hope kayo po ay na-bless sa ating pong pinag-uusapan, no? Sa ating pong The Baptist Lunch. And salamat sa mga young people na sumubaybay. Marami akong nakikita ang young people dito na nakasubaybay sa ating programa. At salamat sa Panginoon na tayo ay may mga kapatiran na siyang talagang nagti-take time. Hindi ko alam kasi kung bakit matumal pa ang young people ngayon wala pa namang pasok. Well, anyways, Sir John, may sinend ako sa messenger ng Okay, anyways, ako'y naniniwala na ito ay pagpapalain tayo ng Panginoon sa lesson na to. Okay? At by the way, sa lahat ng mga young people, huwag niyong kakalimutan yung Young People Sunday natin. Okay? Student Sunday, Student Sunday, which will take place at next week. Tama ba? Next week, no? Yeah, next week, June 7. Okay? And then after nyan, ay maganda nga eh. Ang ganda ng date. No? June 7 is Student Sunday. And that is before your back to school, di ba? Yan, di ba? School year, magsisimula. Okay? Now, tinan nyo kung bakit ko sinabing maganda yung date. From June 7, meron kang instruction na matatanggap papaano mo papasukin ang school year na ito. And then on June 12, meron na namang youth revival. Di ba? Kumbaga, yung instruction na natanggap mo dito, refresher course yung youth revival or panibagong sandata mo yun. Kaya young people, do not miss it. Do not miss it, I'm telling you. Okay? And sa mga in general, ay sa lahat po ng nag-aabang ay muling magbabalik ang isang programa sa ating simbahan, which is, sige Sir John, pakita mo, nakita na kanina sa yan, ang Turn Your Radio On. Yan. So babalik po yan starting on Monday. Andiyan yung schedule natin, no? Yan ang schedule ngayon ng Turn Your Radio On. Monday, it will be 12 noon sapagkat wala naman tayong programa niyan. So, yan ang magiging programa natin. 12 noon. And then, Tuesday and Thursday will be 5 a.m. in the morning. And then, Friday, 10 p.m. after the team preparation. So, yan po ang schedule ngayon ng Turn Your Radio On. So, I'll see you there. And let's get back to jamming some songs at na magpapasaya ng inyong tanghali, ng umaga at ng inyong gabi. So meron tayong tanghali, meron tayong umaga at meron kayong bagong matulog. So that's the schedule. So I'll see you on Monday. Okay? And again, the program of this church is not specifically to create money. Okay? Alam nyo, actually, sabi nila may kita daw dito sa Facebook, may kita daw sa YouTube, pero hindi naman po yan yung habol ng simbahan natin. Okay, the very purpose is to take hold of the members, not to be tripped by the social media, whatever things that is going on the social media, kung ano man yung mga bagay na nandiyan dyan, no, ay hindi yan ang iniiwasan natin ng ating mahal na pastor, kaya gumagawa siya ng mga programa na meron tayo sa ating simbahan. Primarily, to encourage the members to be fired up and to keep the members in the will of God. Okay? So, young people, I hope you've been blessed by our lesson this evening. Team Focus, magkita-kita tayo sa Staying Alive mamaya at maganda ang ating pag-uusapan and I'm pretty sure that this will help you a lot, no? So, kaya sa lahat ng mga Team Focus, I'll see you later on. And to the team preparation, I hope and I pray that you get something from the Word of God sa ating pinag-uusapan po ngayon. Okay? So, in behalf of our pastor, who is the executive producer and the director of the program, The Baptist Lunch, ako po ang inyong lingkod, Brother Maki, along with Sir Vince, Sir Romir, and Sir John as the technicals of this program.
At maraming salamat po sa inyong lahat. And magkita-kita tayo sa susunod na episode ng inyong pinakapaboritong programa tuwing tanghali. This is the Baptist Lunch. Blessed and unstoppable. To God be the glory.